Para sa hindi pa nakakaalam, ito pala ang mga universidad at eskwelahan na itinatag ni Ferdinand Marcos Sr. nung siya'y nanunungkulan pa bilang Pangulo ng Pilipinas. Si Ferdinand Marcos Sr. ay naging Pangulo ng Pilipinas mula 1965 hanggang 1986. Sa kanyang panunungkulan, nagpatayo siya ng maraming institusyon ng edukasyon, kabilang ang mga universidad at paaralan, bilang bahagi ng kanyang programa sa pag-unlad ng bansa. Ang mga hakbang na ito ay bahagi ng kanyang layunin na mapabuti ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas at makapagbigay ng mas mataas na antas ng kaalaman sa mga mamamayan. Isa, Universidad ng Pilipinas UP System Expansion. Sa ilalim ng administrasyon ni Marcos, pinalawak ang Universidad ng Pilipinas UP System. Itinatag ang UP Los Baños bilang isang pangunahing institusyon para sa agrikultura at aghampang kalikasan noong 1972. Ang layunin nito ay upang makapagbigay ng mas mataas na edukasyon sa larangan ng agrikultura at upang matugunan ang mga pangangailangan sa pagkain at agrikultura sa bansa. 2. Polytechnic University of the Philippines PUP. Noong 1978, itinatag ang Polytechnic University of the Philippines PUP bilang isang institusyong nakatuon sa teknikal at bokasyonal na edukasyon. Layunin nitong bigyan ng mga estudyante ng kasanayan na kinakailangan para sa industriya, lalo na sa urbanisadong bahagi ng bansa. 3. Mindanao State University MSU. Ang Mindanao State University ay itinatag noong 1961 ngunit pinalawak pa ito noong panahon ni Marcos upang mas marami pang estudyante mula sa Mindanao ang makapag-aral. Ang MSU ay naging mahalagang sentro para sa edukasyon, partikular para sa mga Muslim at iba pang etnikong grupo sa rehiyon. 4. National College of Business and Arts, NCBA. Itinatag din ang National College of Business and Arts noong 1967 na naglalayong magbigay ng dekalidad na edukasyon sa larangan ng negosyo at sining. Sa ilalim ni Marcos, lumago ang kolehiyo at nagkaroon ito ng iba't ibang campus upang maabot ang mas maraming estudyante. 5. K-12 Program Development. Bagamat hindi pa ganap na ipinatupad noong panahon ni Marcos, nagsimula ang mga hakbang patungo sa pagpapabuti ng sistema ng elementarya at sekundarya na humantong sa kasalukuyang K-12 program. Sa kabuuan, si Ferdinand Marcos Sr. ay may malaking ambag sa pagbuo at pagpapalawak ng mga institusyon para sa edukasyon habang siya ay nanunungkulan bilang Pangulo. Ang kanyang mga proyekto ay naglayong mapabuti ang kalidad at accessibility ng edukasyon para sa lahat.